Sasamahan mo ako magluto nitong paborito kong masarap na sinigang na cream dory. Ipapakita ko sa iyo kung ano-ano mga ingredients at kung paano ito lutuin. Umpisahan na po natin. Buksan po natin ang ating kalan at isat ito sa medium fire. Pagkatapos, maglagay po tayo ng katamtamang dami ng cooking oil. Ang una po natin gagawin kapag mainit na ang cooking oil natin ay syempre isosote natin ang ating ginger. Ang ginger po ay nakatutulong para matanggal ang lansa nitong ating cream dory. Pagkatapos niyan ay sunod nating isote ang ating bawang. Next ay ang ating white onion. Sunod ay ang ating kamatis. Pwede na tayo maglagay ng patis. Maglalagay po tayo ng tubig na galing sa pangalawang piga ng bigas. Pan natin ito at hintayin kumulo. Dahil kulo na siya, as you can see, pwede nating ihulog ang ating shrimp cube. Dagdag pampalasa. At syempre, ilalagay na natin itong ating taro root. Buteg ang tawag sa amin yan. Taro pala ang English ng buteg. So yun, next na nating ihuhulog isa-isa ang ulo ng ating cream dory. In fairness dito sa cream dory, sobrang taba ng kanyang laman. As in, tapos kahit marami siyang buto-buto, malaman pa rin siya kasi may mga laman pa rin sa kasulok-sulukan niya. So yan, 6 na pirasong head yan siya. Bale, 3 piraso lang, pero hinati sa gitna. So yun, kapag nahulog na natin lahat ng cream dory ay tatakpan po muna natin ito at hihintayin natin kumulo as usual. So yan, pagkabukas natin, voila, wala na yung dugo ng cream dory, ibig sabihin luto na yan. So ihulog na natin dito yung ating siling green or siling haba. Bukod sa dagdag pampalasa, syempre gusto din natin ng medyo maanghang. At ilalagay na rin natin ang ating okra, pati ang ating string beans, sunod na natin ang ating eggplant. Sunod-sunod na natin ilalagay ang mga gulay natin, tapos dahan-dahan natin itong hahaluin para syempre hindi madurog ang ating cream dory na nasa ilalim. Tapos, ang gagawin natin ay tatakpan ulit natin ito para maluto yung mga ingredients na nilagay natin, especially yung gulay, pati na rin yung isda. So, at this point, pwede na nating ilagay ang ating special ingredient, ang Knorr sinigang sa sampalok. So, favorite ko talaga to dahil sobrang asim talaga niya kapag naglagay tayo nito. So, isang pirasong ganito po ang nilalagay natin. Isang pakete, isang buong pakete, ihulog natin yan. Tapos, as usual, imimekos-mekos natin siya pero dahan-dahan lang. Siyempre, kahit naglagay na tayo ng patis kanina, maglalagay pa tayo ng katamtamang dami ng asin, pampalasa. Pero kung okay naman na sa iyo yung lasa nung kanina, then no need to add the salt. Pero kami, naglagay talaga kami ng salt and perfect naman yung lasa niya. So, tinakpan lang ulit natin. Tapos pagkabukas natin, ayan na. Ilalagay na natin ang ating huling ingredient. Kung ito po ay ang ating mustasa. Sobrang bilis lang kasing maluto ng ating mustasa na tingnan nyo naman. At green na green talaga siya. Siksik na siksik po sa gulay itong ating recipe. So, sure akong sobrang healthy nito. Naglagay pa po pala tayo ng kukunting dami ng asin dyan. Dahil nung tinikman natin, medyo matabang pa. Pero yung last na asin na nilagay natin ay saktong-sakto na po talaga ang lasa. Perfect na siya. And voila, narito na po ang ating final recipe. Sobrang sarap po nitong ipares sa mainit-init pang kanin. In fact, nag-only rice po talaga ako dahil as I said kanina, favorite ko po talaga itong sinigang na cream dory. So, sana maging favorite dish nyo rin to. Kung hindi nyo pa nasusubukan, make sure na lutuin nyo tong ganitong recipe. Perfect na perfect talaga. And yeah, make sure to like this video if you like this. Subscribe to this channel if hindi ka pa subscribe. At mag-comment ka naman para alam namin na nanonood ka sa video na to. Until next time po, bye-bye! Happy eating!